Ano kaya itong gustong palabasin ni Senador Rodante Marcoleta na kilalang nasa oposisyon sa Senado? Akalain po ninyo, gusto niyang matanggal at mabago yung record, yung minutes dun sa February 4 sa Commission on Appointment. Formal po niyang hiniling. Nag-meeting po yung Commission on Appointment at kanyang nire-request na baguhin yung record, yung minutes ng meeting noong February 4 kung saan doon po niya sinabi na i-give up na lang ang Kalayaan Island Group. Okay? Na alam naman nating mga Pilipino nakatira doon. I-give up na lang daw para ala ng problema. Parang ganoon ang dating. Pero dahil binatikos ng ilang linggo na si Marcoleta sa isyong yon, kahit anong kanyang denial, kahit anong kanyang paliwanag, hindi siya intindihin ng mga Pilipinong matitino na nakakaintindi na ang Kalayaan Island Group ay pag-aari ng Pilipinas. Hindi pwedeng i-give up dahil yan ang paninindigan ng gobyerno. Walang kahit ano o isang pulgada ng property ng Pilipinas ay ibigay sa mga dayuhan tulad ng China. Pero dahil may move nga po itong si Marcoleta, Senador Marcoleta, na baguhin yung minutes, baguhin yung record, aba, ay kakaiba yun. Hindi po pumayag kaagad-agad ang Commission on Appointment. Maging si Rizal Teberos nagsabing hindi pwedeng baguhin yung record. Kaya nagpasya yung Majority Leader, Congressman Romualdo, na i-repair muna sa legal mga abogado ng Commission on Appointment kung may basihan bang tanggalin o hindi ng record. Alam nyo kung bakit. Pag ang lahat pong meeting, especially yung Commission Appointment o kung anumang hearing o plenaryo sa Senado, Kongreso, lahat yan ay naka-record at magiging public document. So, magiging record yan sa kasaysayan at pwede yung mabasa ng kabataan, ng susunod pang mga Pilipino sa ating bansa na kung sino-sino yung mga nagsasalita at kung ano ang mga sinasabi. Yun ang iniiwasan siguro ni Marcoleta, na pagdating ng araw baka usigin pa rin siya ng kabataan dahil siya yung may sabi na i-give up yung Kalayaan Island Group. Hindi talaga matatanggap ng mga Pilipino, especially nung mga mamamayan doon po sa Palawan, Kalayaan Island. Yun ang gusto niyang mabura. Ang problema, naka-record yan na hindi basta-basta. Kaya, Senador, pasintabi na. Total, ikaw rin ang may gusto niyan na baguhin yan. So, ang ibig sabihin yan parang sa aking personal opinion, admission. Pagtanggap mo na nagkamali ka, pagtanggap mong hindi karapat-dapat sinabi mo yon. Eh di ganito na lang po ang gawin nyo. Kung hindi ka agad yan mabura sa record ng Senado at Commission Appointment, ay di mag-public apology ka na lang. Aminin mo sa publiko na ikaw ay nagkamali at mali yung sinabi mo para maintindihan ka ng mga Pilipino. At least kung hindi man mabura sa record ng Senado ang sinabi mong yan, eh kung meron ka namang public apology sa mga taga-Kalayaan at sa buong bansa, at least, baka maintindihan ka. Ang problema, hindi mo ginagawa, pinaninindigan mo pa rin na wala kang ginawang at sinabing i-give up ang KIG. Samantalang on record, hindi yun mabubura. Sinabi mo talaga yan, Senador. Pasintabi na, walang personalan. Kilala kita, kilala mo ako, Senador, pero yun ang aking paniniwala at opinion. Mahirap mabura yan. So siguro yung tanggapin mo na nagkamali ka. Wala naman taong 100% perfecto. Ni mga nagkakamali. Tao ka lang din, Senador. Aminin mo na nagkamali ka. Pag hindi mo inamin nagkamali yan at panindigan mo pa rin yan, ay para saan pa? At pinabubura mo at pinababago mo yung record o yung minutes. Mahirap yun. Mahirap paniwalaan yun. Di ba? So yan po yung bago dyan sa isyong yan. Baka akala nyo ay nakalimutan na natin. Ano pong inyong masasabi dyan sa galaw na ito ni Senador Marcoleta? Okay? Pangalawa na ating pag-usapan, eto na.
Grabe. Nabalita na ba ninyo? Tinanggal na po si Senador Bato de la Rosa sa lahat ng committee member. Kung anumang committee member siya, anuman ang kanyang trabaho dyan sa Senado, tinanggal na siya. Dahil hindi na nga ho naghagampanan ni Senador Bato ang kanyang responsibilidad sa Senado at sa bayan dahil sa hindi niya pagpasok sa hindi malinaw kung anong dahilan. Takot ba siya o iniiwasan niya ang warrant of arrest? Lalo na ngayon na hindi lang chismis, talagang siya po ay tinukoy na doon sa ng mga prosecutor, doon ho sa pre-trial sa ICC na siya ay merong kinalaman doon sa crime against humanity. Talagang hindi na papasok yan. Matatakot talaga yan. Dahil baka nga yung warrant ay nandyan na. O kung ano man. Ayun ho ang move ngayon ng pamunuan ng Senado. Tinanggal na siya sa lahat ng mga committee members. Kasi hindi niya nagagampanan. Ngayon ang tanong, sapat na ba yun? Okay na ba sa inyo yun? Baka hindi. Kasi ang gusto ng mga Pilipino na may-ari ng pera, huwag pasweldohin. I-hold ang sweldo. Pigilin na, i-stop na ang sweldo niya kasi hindi siya nagtatrabaho. Yun ho yung gusto ng iba. Katunayan, may bago ng reklamo sa Ethics Committee. Dahil nga ho, di umano ito, kala ko 300,000. More or less daw, 400,000 pesos pala. Monthly ang kanyang nakukuhang sweldo. Iba pa yung mga allowance kung ano. Sisipin mo, 400,000 more or less. Tapos mula November, December, January, February, March, maglilimang buwan na. Hindi pumapasok. Talong-talo naman yun. Ang mga Pilipino, pag ikaw ay nag-absent ng walang paalam, tanggal ka. Nasa gobyerno man o pribadong sektor. Ito, senador. Ang laki ng sweldo, hindi pumapasok, tuloy ang sweldo. Napaka-unfair naman yan sa mga Pilipino may-ari ng pera. Kaya kayo mga senador, bilis-bilisan naman yung galaw nyo. Pagdisiplina sa inyong kasamahan para sa kapakanan ng bayan. Hindi natin sinasabing guilty si Bato, Senador Bato, sa kanyang mga posibleng kasalanan. Kaya lang, yung hindi niya pagpasok tapos tuloy-tuloy ang sweldo, hindi naman po yung tama. Delikadesa naman. At inyo namang pangalagaan ang pera ng bayan, mga senador. Hindi yung hanggang ngayon parang nagbibingi-bingihan kayo sa isyong ito. Kaya tuloy ang speculation at sa pantahan ng tao, pinuproteksyonan nyo mga senador ang inyong kasamahan. Kahit na alam nyong hindi nagtatrabaho, hindi nagagawa yung responsibilidad, tapos tuloy ang sweldo. Ano yun? Only in the Philippines. Wala nang delikadesa, wala pa kayong disiplinang ginagawa. Kawawa ang taong bayan talaga sa inyong mga pinaggagawang ito. Real talk lang tayo, ha? Hindi ito, Senador Bato, baka nakikinig ka at yung mga kaalyado nila. Walang personalan, issue lang po. Para sa akin, priority na ating bigyan ng importansya at pahalaga ang mamamayang Pilipino na may-ari ng pera na inyong ginagastos, hindi lang sweldo. Huwag naman yung ibaliwala yun. Pang-aabuso yun, hindi ba? Please like and share sa ating mga topic.